magandang hapon po, sir. Dumayo kami dito sa Kuya Po, Nueva Ecija. Ngayon, ang ganda po ng property na titignan natin ngayon. Mountain View. Anong bundok to? Kuya Po? Mount Bangkay. Bangkay. Ang ganda ng ang ganda naman pangalan ng mountain na yan. So yan, may mga burol. May history daw yan, sabi ni Cap. So may mga burol tayo dyan. So ayan yung mga tanim, may tanim po ng mga kalabasa kasama po. Tapos estimated frontage natin 100 plus. Medyo masukal kasi dito, sarap dito ko na lang papakita. Lahat po ng ng rice land. Ayan, kasama po. Tapos may bakod na po sa kabila. So hindi po tayo mawawala kasi diyan sa kabila nabili din. So ito sana mabili din nyo. Ito, ganda rin. So wala siyang flood free dito. Sabi ng ating contact dito sila. So ito, farm to market road, mga 300 meters na sa cemented road ka na. Tapos kagandahan nito, irrigated siya. Ano to, kuya, schedule? Wala pa namang tubig na yan. So schedule to. So hanggang doon yung ating property. Diretso yan. Pero may daan dyan. Tapos Pero may daan dyan. Doon. ito kuya, saan lusutan nito? Oo, andon. May crossing doon. Papuntang. Dyan mismo sa may turod na yan. So back to back road to, back to back road. Oo, back to back road. Oo, ayun, ang sabi ni kuya, gagawing bypass yan, Anao, going to San Jose City. Ayan, naumpisahan na doon. So, hindi tayo makapunta kasi medyo maputik pa, kasi umulan. Pero, sabi ni kuya, naumpisahan na yung kanyang daanan. Pero hindi problema to. So, pagka na-improve yun, mamahal po to. So, ito, papasilip ko yung buong property doon sa kabila. Lumipat dito sa kaliwa, tapos sa kanan. Mas maluwang dito sa kanan. Siguro nasa 2 hectares yung nandito. Tapos dito sa kabila naman mga 5,000 mahigit siguro. Kasi ang area nito 2.5 hectares ang kabuuan. May kapitbahay ka naman yun. Oo nga, ang ganda oh. Pasilip ko yung nakabili dyan. Taga saan yan kuya? Taga Bulacan yata. Bulacan. Oo, nakabili dyan. Ito po. Rice land, pwede siyang gulay. Pwede siyang improve ng fruit bearing trees. May mangga yung mga nakuha niya. Ang ganda oh. Ang ganda ng bahay. Bulacan. So, boundary yung ating property. Yung binibenta sa kanyang nabili. Gawa siya ng fish pan dyan. Oh. Fish pan po yan. May kubo. So, puntahan natin banda ron. Maluwang po yung rice land niya. Siguro yung rice land nasa 1.5 hectares. Pati dito sa kabila. So, ang luwang po ng from Provincial Road, 3 kilometers po ito. Power line, dun po kumuha yung power line yung may-ari dito sa kabila. So, mas malapit dito sa kabila. So, irrigated siya. So, grabe. Ang haba po ng frontage. 100 more or less to. 100 mahigit. Hindi less. Kundi mahigit siya. Tapos meron siyang taniman ng kalabasa. May rolling burol. Ayan ang tubig po dito, deep well. So kung matapos po yung bypass dyan, ang ganda rin po ito na property. Matigas naman po yung daanan natin. Lusutan daw po to, sabi ni kuya. Labas din ng provincial road yan. Ang haba po. So meron na siyang dito. Meron na siyang tulay. Yan na rin yung boundary ng property natin. Tapos dun tayo galing. So yun, 100 plus. Ayan yung fish pan ng kapitbahay natin. Hanggang dun naman yung ating frontage. Ayan o. Ay, gawin din natin yung ginawa nila. Ang ganda.
Bakasyonan. So, yan, 2.5 hectares, titled property. Pangalan po ng seller natin, mga ma'am sir. Wala pong extrajudicial settlement yung property na to. So, ang naitatanim dito, rice land, gulay, pwede siyang gawing bakasyonan. Dahil pagka exit mo to, Anaw, mga ano lang to. Tanong ko po sa taga dito sa kuya po kung ilang minuto ang drive pa po galing Anaw. Tanong ko lang po. Ayan, exit daw po tayo ng Anaw, tapos mga 25 to 30 minutes lang nandito na tayo. Depende siyempre sa takbo natin. Ayan, sana magustuhan nyo, 2.5 hectares, 150 per square meter, sagot niya po ang capital gains. Ayan. Tawagan nyo lang po para makipag-negotiate po tayo agad. Thank you po. God bless po sa ating lahat.